Monica POV. Have you tried texting your kuya? Hindi rin ako sinasagot nitong si Darius, sabi ni Tita Michelle, at pinatay na lamang ang tawag. Ngumiti siya sakin, at dinala na ako sa hapag. Anyway, darating din naman sila mamaya for dinner, kung di man sila umabot ngayon. Halika, Monica, sumabay ka na sa tanghalian, para makapagpahinga ka na. Naipalinis ko na ang kwarto mo. Hindi ko mapigil ang ngumiti, kahit parang tinutusok na naman ng karayom ang dibdib ko sa nalaman. Tita Michelle is a genuine person, at kahit anong gawin ko, there is no enough reason for me to hate her. Talaga namang gusto niya lang si Kemi para sa anak, at higit sa lahat. They know nothing about Darius and I. Sure, tita. Salamat po ulit, sabi ko at pinaunlakan na rin ang kanyang pag-imbita sa hapag, kahit hindi pa naman ako gutom. Sa kabila ng hinaba-haba ng biyahe namin ni Adriano, parang hindi ko ramdam ang gutom ko, at mas gusto ko pang magpahinga, pero ayaw ko namang tanggihan si Tita Michelle. Pinagotek niya pa ako ng upuan. Ngumiti ako sa mga maid nila nang ipakilala niya ako sa mga ito, at sinabing para niya na rin akong tinuturing na tunay na anak. Masaya ako sa mga kabutihan ni na Tita Michelle at Tito Dante sa akin, pero hindi ko maiwasang malungkot, at makaramdam ng bitterness para kay Kemi. Is it really impossible for them to see me, the way they see Kemi? Hindi ba talaga ako, nababagay kay Darius? Habang nagsisimula na kaming kumain ni Tita Michelle, nakita kong bahagya itong natigilan, at nang paimpal ko itong sinulyapan, ay nakita ko ang tingin nito sa aking kwintas. Isang violet dress ang suot ko ngayon. V-neckline at may manggas. Sakto ang pagkakahapit sa katawan ko, at hanggang itaas ng aking tuhod ang haba. Nilapag ko ang aking bag sa katabing upuan, at hinarap si Tita Michelle na katapat ko sa hapag. Nakita ko ang banayad ng ngiti sa kanyang labi. You have such a nice necklace, Monica. Where did you get it? Tanong ni Tita Michelle, at samubo sa kanyang pagkain. Napatingin tuloy ako sa kwintas na bigay ni Darius, at hinawakan ko ito. Simula nang binigay ito ni Darius, naging gawi ko na ang hawakan ito, tuwing kinakabahan ako, o nai-stress, whenever I need to pull myself together. Hindi ko na rin ito kailanman hinubad, kahit parating may nakakapansin at nagtatanong. Someone gifted this to me noong birthday ko, tita, sabi ko at hindi mapigil ang ngumiti. Tumingin sa akin ng matagal si Tita Michelle. Bahagyang may pagtataka sa kanyang mga mata, at tila nag-iisip, pero nagawa niya pa ring ngumiti ng tipid sa akin. Really? Tanging nasabi ni Tita Michelle, at inisang tingin pa ulit ang kwintas. Ngumiti na lamang siya nang tumango ako, at nagpatuloy na kami sa pagkain at ibang usapin. After we had a lunch, tumuloy na ako sa kwartong hinanda niya para sa akin. I will stay in one of the guest rooms. Pakiramdam ko ay sobra akong napagod sa biyahe, kaya nagpahinga na muna ako. I checked my phone again, and to my dismay, wala pa rin talagang reply si Darius. How hard is it to check his phone? Ganoon ba siya kabisi kagabi, kaninang umaga, at ngayong tanghali? Ngumuso ako at tinabi na lang ang cellphone ko, saka binagsak ang sarili sa kama. Nagsisimula na akong makaramdam ng tampo kay Darius. Hindi niya ba ako nami-miss? Samantalang ako, miss ko na siya. Imbes na mag-overthink, dinaan ko na lamang iyon sa pagpapahinga ko. Wala naman akong ibang balak na gawin dito sa Manila. Gusto ko lang talagang makita si Darius, at makumusta ang Escudero Corporation. I'm sure by the dinner, malalaman ko na rin kung kumusta na ang kumpanya nila. Kemi finally replied, they will be here mamaya sa dinner, sabi ni Tita Michelle at ngumiti. Nagyaya siya na mag-shopping kaming dalawa. Hindi naman ako tumanggi, dahil walang magiging kasama si Tita Michelle. And you know what? Hindi ako nagkakamali. Ang sabi ni Kemi, ay roon siya sa kondo ni Darius tumuloy kagabi. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ako magre-react sa bagay na iyon. I bit my lower lip, at kahit iyon na naman ang mabigat na pakiramdam sa dibdib ko, sinikap kong ngumiti. Talaga po, mukhang nagkakamabutihan na silang dalawa, komento ko just to appear normal. Bakas ang tuwa sa mama ni Darius. Tuwing binabanggit niya si Kemi,
Alam kong kuhang-kuha nito ang loob ni Tita Michelle. I can't help but feel the uncontrollable insecurity I have for Kemi. Sinabi mo pa, Monica. I'm never really wrong about choosing Kemi for my son. At alam ko naman na hindi kami bibiguin ni Darius. Sooner or later, matutupad na rin ang pangarap kong magkaapo. Oh, I really can't wait, Monica. Sabi ni Tita Michelle. Hindi ko na matuon ang atensyon ko sa pagsa-shopping kasama siya. Tumatango na lang ako, at ngumingiti sa mga nagugustuhang damit ni Tita Michelle, at mga alahas. Wala na ako sa sarili ko. I didn't bother to check my phone anymore. Hindi na ako umaasa na magre-reply pa si Darius. Lalong tumitindi ang nararamdaman ko. Ang tampo ay nagiging inis, at ang inis ay nagsisimulang mamuo, para sa isang mas malalim na pakiramdam. Hindi naman ako sobrang selosa sa mga babaeng naididikit sa kanya, because ever since, women would always make ways just so they can get noticed by Darius. At hindi lamang iisa ang mga babaeng nadikit kay Darius. Hindi ko man nabalitaan lahat, alam kong imposibleng wala. Are you okay, Monica? May sakit ka ba? Are you not feeling well? Nag-aalalang tanong ni Tita Michelle, noong mapansin ang pananahimik ko. Ngumiti lang ako. Nako, hindi po, tita. It must be from the travel hours. At hindi rin ako masyadong nakatulog kagabi, dahil tinapos ko yung trabaho sa hotel. Napangiti si Tita Michelle. Hinaplos niya ang buhok ko. I can't believe you're really growing into a fine lady now, Monica. Time flies really fast. Kung narito ang mommy mo, I'm sure she will be more than proud. I lost my mom already. Samantalang si Dad, hindi man nagkukulang sa akin bilang isang ama, ay may sarili ring mga kinakaharap, dahil sa pagkamatay ni Mommy. I have so many responsibilities awaiting for me, dahil lamang isa akong Pimentel. But I can still manage, as long as I have one of the reasons that keeps me going. Malaki ang bahagi ni Darius sa buhay ko. I don't think I can lose him. I don't want to lose him, kahit pa hindi ko rin naman siya matatawag na akin. Just by thinking about it, nasasaktan na ako. It makes me feel so much miserable. Ayaw kong patunayan sa sarili ko na si Darius, katulad ng ibang bahagi ng pangarap ko, ay mananatili lamang na pangarap. Nanahimik na ako sa buong sandali, hanggang sumapit ang dinner. Nag-invite rin si Tita Michelle ng ibang family friend nila, kaya hindi lamang kami ang nasa hapag ng sandaling iyon. Si Monica na ba ito? Ang anak ni Katerina. Pagtatanong ng isang may edad na babae. Ngumiti si Tita Michelle. Bumeso naman ang babae sakin, na may makahulugang ngiti sa mga labi. Wow, you're really so pretty, hiha. Bakas na bakas sa iyong may lahi ka. Tumikim lamang si Tita Michelle. Bagamat nakangiti ay naguluhan ako. Hinayla na rin ni Tita ang kanyang bisita, at dinala na sa hapag. Napakibit-balikat na lamang ako. Susunod na rin sana ako sa hapag, nang mapatingin na ang mga naroon sa entrada ng bahay. At ang rason, walang iba kundi ang dalawang bagong dating. Kemi, may tuwang salubong ni Tita Michelle, hindi ko pa rin naiwasang matigilan. Napalingon na rin ako roon, at kahit na alam ko namang magkasama silang dalawa, nauuna si Kemi. Darius was just behind her. Sinalubong ito ng isang lalaking anak ng bisita ni Tita Michelle, at tinapik agad sa balikat. May pinag-usapan sila, habang si Kemi, ay hindi na magkamayaw sa pagyakap din kay Tita Michelle. She's wearing an all-white perfect dress. Magaan ang ngiti, at mukhang handang-handa para sa dinner na ito. Sorry about last night, Tita, sabi ni Kemi, habang namumula ang mga pisngi ng umiti. Nangiti lamang si Tita Michelle, at niyaya na sila na tumuloy na sa loob. Nang sumunod sa kanya si Kemi, ay napatingin ito sa akin. Naging tipid ang kanyang ngiti. I smiled because I can't afford to disrespect her. Pero sa halip na ngitian ako pabalik, nagtutuloy-tuloy na ito papasok sa loob, nang hindi nagsasalita at tinawag si Tita Michelle. Nang balikan ko ng tingin ang pintuan ng bahay, I saw Darius with a guy, who's maybe just a few years older than me, ang anak ng dunyang dumating kanina. Papasok pa lamang sila sa loob ng pintuan, ay nagtama na ang paningin namin ni Darius.
Nang tingnan ko siya, ay wala nang bakas ng pagngiti sa mga labi ko. Ngumiti sa akin ang lalaking kasama niya, bago tinapik ulit ang balikat ni Darius, at tumuloy na papasok. Naiwan kaming dalawa ni Darius. Hey, sambit niya. Just by looking at him, I know he knows what I'm feeling right now, dahil hindi pwedeng hindi siya marunong makiramdam. Hindi ko magawang ngumiti, kahit alam ko sa sarili ko, na ang tagal kong naghihintay na makita siya ulit, at nasa sabik akong makausap siya. I bit my lip to calm myself. Binawi ko ang braso ko, nang akmang hahawakan ni Darius iyon. Inisang tingin ko lamang siya, at mabilis siyang tinalikuran para pumasok na rin sa loob. Tahimik lamang ako sa buong dinner, at pakiramdam ko ay mas gusto kong yumuko lang. Sa tapat ko naupo si Darius, at tinabihan siya agad ni Kemi. You're so beautiful, Monica. Ngayon na lamang ulit kita nakita. Dalagang dalaga ka na talaga, sabi ulit ng babaeng dumating kanina, nang matingnan akong muli sa mesang iyon. I agree, amiga. Her beauty is indeed one of a kind, puri ni Tita Michelle. Ngumiti lamang ako, at nagpasalamat sa mga papuri nila. Naputol iyon, nang tumikim si Kemi, kaya naman napunta sa kanya ang aming atensyon. Mabuti naman at hindi ka nagkaaberya patungo rito, Miss Pimentel. You must be really worried about the company, mabuti na lamang at naresolve na. Right, Darius. Napangiti si Tita Michelle, at nagkatinginan sila ng kanyang kaibigan. Hindi sumagot si Darius. He was just quiet at prenteng nakaupo sa kinauupuan, habang si Kemi ay humawak sa kanyang braso kasabay ng tanong nito. Damiin ang hawak ko sa aking tinidor, at kulang na lang ay mabutas ko ang plato. Napatingin ako kay Darius, at nakita kong nakatingin siya sakin. Saglit na tumahimik ang hapag. I can't help but throw him daggers through my eyes. Sige, magpahawak ka pa riyan. O baka buong gabi na silang magkahawak. Ayos lang dahil wala naman akong pakialam. Of course, iha. Darius is great when it comes to business. Para ang kanyang ama, the other lady said, sabay tingin kay Tito Dante. Ngumiti si Kemi at tumango. Muli niya akong binalikan ng tingin. Right. Sa totoo lang, ay kayang-kaya niya naman talaga iyon, without anyone's help. Palibas sa kasi masyadong successful, marami tuloy nagkaka-interes. Bahagyang nangunot ang aking noo, dahil sa akin siya nakatingin, pero pinigilan ko pa ring yumandar ang aking kamalditahan. And all my friends know, kung gaano kamaldita ang kayang abutin ng pag-uugali ko, when I'm pushed to my limit. I can only extend my patience for those people who deserve it. And I meant the Escudero Corporation, sabay tawa ng mahina ni Kemi, at ngumiti pa rin sakin. Binaba ko ang aking kamay sa ilalim ng mesa, nanginginig sa pagpipigil. Lumunok ako, at inabot na lang sa kabilang kamay ang baso ng tubig. Napalagok ako rito, but I'm still glad that the Pimentel helped. Napakalaking tulong ang binigay ni Agathon, sabi ni Tita Michelle. And Monica even exerted effort na kumustahin kami rito. She's like my own daughter, at para ng kapatid ng Kuya Darius niya. It's normal that they're worried for the Escudero Corporation. Ngumiti lamang ng tipid si Kemi, at tumahimik na. Gusto kong ngumisi pabalik sa kanya, pero hindi ko na ginawa. Ayaw kong malaman niyang naaapektuhan ako sa kanya, at baka ipagdiwang niya pa iyon. The whole dinner, I witnessed her attempts to talk to Darius. Hindi ko mapigil ang mapasulyap, tuwing napapansin kong humahawak siya sa braso ni Darius. And this asshole was not even paying attention. Nang hindi makakuha ng atensyon, bumaling na lamang si Kemi kina Tita Michelle. So, when's the wedding? Pagtatanong ng isa. Ngumiti si Kemi, hindi sumagot, kaya naman si Tita Michelle ang nagsalita. They're probably still figuring out about that thing, amiga, sagot na lamang ni Tita Michelle, na tila iniwasan muna ang usapan. Nang patapos na ang dinner na iyon, nagpaalam na akong lalabas muna, at may importanteng tatawagan. Pero sa totoo lang ay gusto kong magpahangin. Pakiramdam ko ay nasusuffocate na ako sa hapag na leon. Naisip ko nga na umuwi na ngayong gabi pabalik sa El Amadeo, tutal ay mukhang okay na ulit ang kumpanya.
At mukhang hindi naman nila ako kailangan dito. Kinagat ko ang aking labi, habang tinutungo ang kanilang swimming pool. Hinawakan ko ang magkabilang braso, nang umihip ang malamig na hangin, at nakaramdam ng kaunting ginaw. Hawak ko ang cellphone ko, pero wala naman akong tatawagan. Malalim akong napahinga, at pumwesto sa gilid ng pool, saka tinanaw ang tubig na ginagalaw ng hangin. Naupo ako at nilubog ng kaunti ang mga paa ko sa tubig. Maliwanag ito, dahil sa mga underwater lights. Hindi ko mapigil ang lalong mapaisip ng malalim. Maya-maya lamang ay may narinig akong boses na palapit. Nang lingunin ko iyon, ay nakita ko si Kemi. Magka-cross ang mga braso sa tapat ng kanyang dibdib, at nasa akin ang tingin. Nang unay ngumiti pa siya, nang magtama ang paningin namin. Miss Pimentel, I'm so glad you made it here, sabi nito sabay ngiti. Tumabi siya sa akin sa gilid ng pool. I almost rolled my eyes, at naiinis ako na tinabihan niya ako. Really, Kemi, I don't need your pretensions right now, direkta kong sinabi, hindi natatakot na maging prangka, dahil kanina niya pa ako tila pinaparinggan ng pailalim. Sumeryoso siya nang dahil doon. Ramdam ko ang tingin niya sa akin, pero nanatili ang taas noo kong tingin sa pool. Bata ka pa talaga, Monica. You do things without thinking about them first. Una, nagpapagamit ka kay Darius. Pangalawa, sunod ka ng sunod sa kanya. You're acting like a shadow to him. At pangatlo, you look like a fool, mahina at kalmadong sabi niya, ngunit puno ng mabibigat na salita. Doon ako natigilan. Parang may malakas na puwersa ang hamampas sa aking pagkatao, sa mga narinig ko. My lips parted, at doon ako napabilang kay Kemi. Ngumiti siya sakin, at hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng inosente niyang mga mata, tila ito nag-aapoy. She looked at me with disgust in her eyes. Monica, but men like Darius. They just like it a little bit spicy, pero sa huli, doon pa rin sila uuwi sa talagang inuuwian. Kumbaga, you're just a side dish, bago siya mauwi sa main dish. Which I'm sure mas masasarapan siya. Binalingan niya ako ng tingin. You get my point. Hindi ako sumagot. Bumigat ang dibdib ko, at ganoon na lamang ang lakas ng pintig ng puso ko, dahil sa matindi kong naramdaman sa mga sinabi niya. But I get it. Bata ka pa kasi. Kaya madali ka lang mauto. At sa totoo lang, Monica, nagmumukha ka ng desperada. Ganyan ka na ba kauhaw sa atensyon ni Darius? Hindi ka naman niya gusto, pero ipinipilit mo ang sarili mo. You may be rich like him, but in all other aspects, you're not in his level. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko, pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napailing-iling si Kemi. Sinasayang mo lang ang panahon mo kay Darius, Monica. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ikaw ang pakakasalan niya. Bumalik sa isipan ko ang sinabi ni Darius, that he likes me. Nawala naman siyang sinabi na hindi niya ako gusto, at sinabi niyang nirerespeto niya, ang samahan ng pamilya namin, kaya nahihirapan din siya. And he even said that he would want to marry me first, bago naman gawin ang bagay na iyon. Kung ako sa'yo, layuan mo na si Darius, dahil sa huli, sasaktan mo lang ang sarili mo. Marami pang ibang lalaki riyan, Monica. I'm sure you have many suitors. But, di mo sagutin ang isa, para mabaling ang atensyon mo. Dahil sa totoo lang, obsessed ka na sa fiancé ko. She shook her head. Huminga ako ng malalim, at kahit halos hindi ko na kayang magsalita ay pinilit ko. You're not his fiancé, Kemi. Huwag mong pangunahan si Darius. And Darius likes me? Baka kapag nalaman mo lahat ng ginawa naming dalawa, at ginawa niya para sakin, baka hindi mo kayanin. Mahinang sambit ko, dahilan para siya naman ang mapatigil. I smiled, kahit nasasaktan ako. Make me your villain, Kemi. Dahil kapag tinutuo ko ang magiging papel ko sa inyong dalawa ni Darius, tingnan natin kung saan ang kalalagyan mo. Pumate ang ekspresyon ni Kemi, at tila nag-apoy sa galit ang mga mata niya, sa sinabi kong iyon. Iyon pa lang ang sinasabi ko, pero wala nang mapaglagyan ng madilim niyang mga mata. Hindi kanya gusto. You might know him first, pero kahit pilitin mo, tandaan mong hindi ka pakakasalan ni Darius.
Kahit ilang beses ka pang magpagamit. Matalim na sabi niya, na tumaas ang boses. Napalunok ako. My chest felt being stabbed. Pero pinilit kong indahin lahat ng masasakit niyang binabato. Do you mean having with him? Kahit ako pa mismo ang magsabi sa kanya niyan, hindi niya ginagawa sakin. Binalikan ko siya ng tingin. Hindi ka ba desperada sa lagay na yan? Nasabi na ba niyang gusto ka niya? Aren't you just here, dahil si Tita Michelle ang may gusto sa iyo? Napakurap siya. Just by her reaction, alam kong nataman siya. Gaano mo na ba katagal nakilala si Darius, Kemi? Nakilala mo lang siya nang maging hermosa ka, hindi ba? Kaya huwag mong ipagmalaki sakin, dahil ang papa mo ang nagpakilala sa iyo kay Darius, mapait kong sabi. Hirap na hirap akong bitawan ang mga salitang iyon, pero dahil sa inukit niyang sugat sa akin, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko, na gusto rin siyang gantihan ng masakit na salita, para iparamdam sa kanya ang pinaparamdam niya ngayon. Nagparte ang kanyang mga labi, na tila humahagap na ng hangin. Ang nanginginig kong mga kamay ay kinailangan kong pakalmayin. You know what? It's so cheap for you, na sabihin ang mga bagay na iyan sakin. I wonder why, Kemi? Does my presence threaten you so much? Mahina kong tanong. At sinasabi mong sagutin ko ang mga manliligaw ko. Bakit? Para masolo mo na si Darius. You're a bitch. Madilim na sabi ni Kemi. Tumayo na ako sa gilid ng pool. Ayaw ko nang pumutol sa kanya. It's cheap to fight over a guy. At bukod pa roon, ay mas matanda siya sakin. At habang may pasensya pa ako. Habang hindi pa nasasagad ang inis ko sa kanya. Hindi ko siya pinansin sa hapag, kaya pumunta pa talaga siya rito. Hindi niya ba ako titigilan, hanggat hindi niya nakikitang apektado ako? Hanggat hindi ako umiiyak sa harapan niya. Para lang mapatunayan niyang immature ako, at walang alam. Na bagay lang sakin ang sasapitin ko. Nagawa mo pa talagang iwan ang hotel ninyo, para lang makipaglandian ka kay Darius dito sa Manila. At tumulong-tulong ka pa sa kumpanya nila L, para ano? Matuwa sa'yo sina Doña Michelle, at Don Dante. Para ikaw na lang ang piliin para kay Darius. You're a desperate indeed. Pagdidiinan ni Kemi. Pinaikit ko ang mga mata ko at hindi ako kumibo. Alam ko sa sarili ko na tumulong ako, at humingi mismo ng pabor kay Dad, dahil may pakialam ako. Dahil alam ko na mahalaga sa mga eskudero ang kumpanyang iyon. At dahil alam ko rin, na ito ang gugustuhin ni Mommy, tuwing may dumarating na problema sa iba, ang tumulong lalo na kung nakakatulong din sila, noong nagsisimula pa lamang kami. Pero alam ba iyon ng Kemi na ito, para pagsalitaan ako ng ganoon? Sige lang. Tawagin niya lang ako sa lahat ng gusto niya. Pero kapag binalikan ko siya, huwag na huwag niya akong iiyakan. Naglakad na ako palayo, pero hinailan niya ang kamay ko. Agad siyang tumayo, at pinigilan niya ako sa pag-alis. Nahablat niya ang pulsuhan ko, at nasira ang bracelet ko ng dahil doon, pero mukhang galit na galit si Kemi, para mapansin pa ang pagkalagas ng bracelet ko, o sadyang wala lamang siyang pakialam. Napatingin ako sa beads ng aking bracelet na kumalat. That's my mom's. Hinunutin ko siya ng noo, habang nagtitimpi pa ako. Sinubukan kong pulutin iyon, pero lalo niyang hinayla ang braso ko. Makinig ka sakin. Ako ang nababagay kay Darius, at hindi ikaw. Stop trying hard, Monica. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo, sa lugar na hindi naman para sa'yo. Masyado kang mapilit. Matalim niya akong tiningnan. Alam mo ba kung bakit hinahayaan ni Darius, na lumapit-lapit ka sa kanya? Dahil lang naman iyon sa pabor ng daddy mo, nabantayan ka niya nang umuwi ka sa El Amadeo. Ni alam mo ba kung bakit ka pinadala sa El Amadeo? Ha! Lalo akong natigilan sa sinabi niya. Nang hina ako at sunod-sunod ako napalunok. Hindi totoo yan, mariing sabi ko. Bakit? Ano ang totoo, Monica? What does a little girl like you knows? Puno ng pang-uuyam niyang sinabi. Totoo iyon. Tanungin mo si Darius. Pinabantayan ka lang ni Don Agaton, dahil alam ng tatay mo, kung gaano katigas ang ulo mo, at kung gaano kagaspang ang ugali mo. At nag-aalala si Don Agaton, na gumawa ka ng kalokohan, kaya pinakiusapan niya si Darius, na bantayan ka. You're nothing but a spoiled brat, who's also a trying hard.
Para ka lang bata na pina-babysit sa kuya mo, at utong-uto ka naman. Naiintindihan mo ba iyon, ha? Nap-icon ako sa mga sinabi ni Kemi, pero katulad ng lagi kong ginagawa, hindi ko siya ginantihan. Kahit nasasaktan ako sa paghila niya sa braso ko, hindi ako umimik. Nangilid ang luha sa mga mata ko, pero sinikap kong huwag ipakita sa kanya ang panghihina ko. By the way, kay Darius nga pala ako tumuloy kagabi, at may nangyari sa aming dalawa, sabi ni Kemi, at ngumiti siya sakin. At pakakasalan niya ako, and then you'll be left with a broken heart. At magiging kasalanan mo, dahil nang aangkin ka ng hindi sayo. Hinailan niya ang buhok ko. Naramdaman ko ang hapdi sa aking anit. Bago pa ako makakilos, ay hinailan niya na ako lalo palapit sa pool, na tila may balak na itulak ako roon, pero dahil parehas kaming nasa gilid nito, ay nauna na siyang nadulas, at na out of balance. Malakas na pagtalsak ng tubig ang namutawi sa paligid ng mahulog si Kemi sa swimming pool. Bumagsak ang mahaba kong buhok at nagulo ito. Nagulat din ako, nang makita ang pagkawag niya sa tubig. Nanigas ako sa kinatatayuan ko, at hindi ako makagalaw dahil sa pagkabigla. Hilong-hilo pa ako sa ginawa niyang pananabunot sa akin. Kemi, usual ko at humakbang, ngunit bago ko pa siya masagip sa swimming pool, ay may nauna na sa akin. Someone dived into the water, at agad na dinaluhan si Kemi. Namutla ako sa nangyari, lalo nang marinig ang sigaw ni na Tita Michelle, na lumabas mula sa bahay. May sumagip kay Kemi. Nang tuluyan silang umahan, ay nakita ko ang lalaking anak ng Donya kanina. Siya ang sumagip kay Kemi, na ngayon ay panay ang ubos sa nangyari. Basang-basa siya, at tila nahihirapan na huminga. Nang inig siya sa lamig at tuluyang napaluha. She was crying so hard. Niyakap siya ng lalaking iyon, at tiningnan din ako ng matalim, pakiramdam ko ay nahilo ako, lalo na nang dumating na rin sa gilid ng pool ang lahat. Nagulantang sila sa nangyari, at nagpalipat-lipat ang tingin sa akin, na tuyo at narito sa gilid ng pool, at kay Kemi na umiiyak at basang-basa sa tubig, kung saan muntik na siyang malunod. Anong ginawa mo, Monica? Mariing tanong ni Darius, nang lumapit siya sa akin, at hinuli ang pulsuhan ko. Nanatili ang tingin ko kay Kemi, umaasa na ipapaliwanag niya ang nangyari, pero lalo siyang napaluha nang dumating si Darius. Tinulak niya ako. She pushed me here, dahil nagseselos siya sa ating dalawa, Darius. Sinaktan niya ako at tinulak dito. Napailing-iling ako, at tiningnan si Darius. No, hindi ko ginawa iyon. Sumagot pa si Kemi, pero naputol ang sigawan, nang mariing nagsalita si Tito Dante, para patigilan ang nangyayari. Tumahimik ang lahat. Tinulungan ni na Tita Michelle si Kemi na umahan. Naramdaman ko ang hapdi sa aking dibdib, at sa nag-iinit kong mga mata. Umiling ako kay Darius, na hawak ang pulsuhan ko. Gumalaw ang kanyang panga, at lalo akong tiningnan sa mga mata. Darius, hindi. Seryoso ang kanyang ekspresyon, na lalo kong ikinapanghina. Nang dumaan sina Kemi sa pwesto namin, ay binigay ni Darius ang kanyang suit jacket. Kinuha iyon ng lalaking sumagip kay Kemi, at binalot dito habang nakatingin ito sa akin, at napapailing-iling. Sumunod na rin sila agad, para daluhan si Kemi. Tanging si Darius lamang ang naiwang kasama ko. Maging si Tita Michelle ay tila dismayado sa nangyari. What did you do, Monica? Tanong ni Darius, at nilayon niya ako sa swimming pool. Tiningnan niya ang kabuuan ko. Nahulog siya sa swimming pool, Darius, hindi ko siya tinulak, nauutol kong sinabi. Gustong-gusto kong magpaliwanag, at depensahan ang sarili ko, pero halos hindi ako makapagsalita, ng maayos. I bit my lip. Kulang na lang ay pamatak ang luha ko. Pakiramdam ko ay wala akong karapatang magpaliwanag, at kapag nagsalita ako, ay magmumukha akong defensive. Malalim na napahinga si Darius. Kinuha niya ang pulsuhan ko, at dumilim ang tingin, nang makita ang bakas ng pamumula rito, pati na rin ang bakas ng pagkapigtas ng bracelet ko. Nagtama ang paningin namin, at umiling akong muli sa kanya. Magsasalita pa sana si Darius, pero agad kaming napalingon sa tumawag sa kanya. Darius, mag-usap tayo, ang seryoso at istriktong boses ni Tito Dante. Napatingin siya sa amin ni Darius, at umiling-iling, bago dismayadong pumasok na rin sa loob ng bahay.
Napaangat ang tingin ko kay Darius. Nang binitawan niya ang kamay ko, at sinabing sandali lang ay lalo akong pananghinaan ng loob. Exactly don't know, kung ano ang nangyaring kasunod yun, dahil namalayan ko na lamang, na bumabiyahe na ako pabalik sa El Amadeo. Hindi ko kinaya ang pananahimik na ginawad nila pagtapos. They didn't even ask, kung ano ang tunay na nangyari. O baka nauna nang ikwento ni Kemi ang bersyon niya, tutal ay siya ang unang dinaluhan ng lahat. Kinuha ko lang ang gamit ko, at tinawagan ko na si Adriano. Mabuti na lang at nandito lang din siya sa malapit, kaya nas-ando niya ako agad. Pagod akong nakasakay sa kotse na iyon. In-off ko rin ang phone ko, dahil ayaw kong sumagot sa anumang mga mensahe. Noong nasa loob na ako ng sasakyan, tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha ko. At kahit ayaw kong paniwalaan si Kemi, unti-unti ring nahuhulog sa mga sinabi niya ang isipan ko. Madaling araw na akong nakabalik sa El Amadeo. Humingi ako ng pasensya kay Adriano, dahil ang usapan ay 2 araw ako sa Maynila. Kaya pati siya ay naantala, ang sana'y gagawin sa Manila. Dahil tuloy roon, ay lalong sumama ang pakiramdam ko. Nakatulog na ako sa backseat dahil sa kakaiyak ko, pero tahimik lamang si Adriano, at panay ang tingin sa rear mirror, para kumustahin ang lagay ko. And when we stopped in Laie, I was worried, because he drove for 5 hours again. Walang tulog at biglaan. Ang sabi niya ay ayos lamang daw. Sinabi ko na lang na maaari siyang mag-leave sa mga susunod na araw. Pinalis ko ang luha sa mga mata ko, habang paulit-ulit sa isipan ang sinabi ni Kemi. Pinabantayan lang, at nagpauto naman. At ginawa ba talaga iyon ni Dad, dahil alam niya ang pag-uugali ko. Wala siyang tiwala sa akin. Lalo akong nasaktan. Pakiramdam ko ay napagkaisahan ako. I felt like everyone was just so cruel to me. At ang nangyari sa bahay ng mga Escudero sa Manila, ay sobrang laki ng naging epekto sa akin. Pakiramdam ko'y wala nang maniniwala, kahit ipaliwanag ko ang totoong nangyari, lalo pat umalis na lamang ako na tila guilty sa bagay, na hindi ko naman ginawa. Hindi lang sakit ang naramdaman ko. Nanlalamig ang sistema ko. Pakiramdam ko, lahat sila ay naniniwala na sinaktan ko si Kemi. At pakiramdam ko, tama lahat ng punaratang sakin. At wala akong magawa para ipagtanggol ang sarili ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.